I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga BS, sa mga Marcos loyalists and supporters. Nako, mayroon tayong very good news for everybody. Magandang news ito mga BS ha. Bakit? Ito basahin ko ha. Sabi dito sa balita para sa bagong Pilipinas. Agay, ha? Sabi dito guys ha, nabawasan na naman ang utang ng bansa. Patuloy na bumaba ang utang ng bansa, umabot na ito sa 15.55 trilyon ngayong Agosto. Salamat sa pagsusumikap ng pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pagbaba ng utang ay nagmula sa pagpapalakas ng piso at sa pagbabayad ng mga external obligation. O, di ba? Ganun lang kasimple. Pag magaling sila magbayad on time, ay sigurado unti-unti na babayaran ng ang utang ng bansang Pilipinas na iniwan ng mga past admin. Okay? Tuloy sa buwan ng Agosto na italang pagbaba ng utang na 139.79 billion. Aba, ang laki mga bes. Ay, grabe. Isang magandang balita na nagpapakita ng katatagan ng ekonomiya. Ang pagpapalakas ng lokal na pera ay naging malaking salik sa pagbawas ng utang kung saan ang piso ay umabot ng 56.179. Ayan, mula sa 58.4488 noong nakaraang buwan. Tumaas talagang ganun talaga may tataas, bababa, pare-pareho. Well, tuloy. Bagamat ang kabuang utang ay 8.4% na mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Ang mga hakbang ng gobyerno ay nagpapakita ng direksyon tungo sa mas matatag na kalagayang pinansyal. Sa ilalim ng liderato ni PBBM, ang pagkontrol sa utang at ang pagsuporta sa pag-unlad ng bansa ay sinusulong, nagbigay daan sa mas maliwanag na hinaharap para sa bawat Pilipino. O di ba guys, ang laki, 139.79 billion. Oh, grabe ang pagbaba, ang laki. See? Yan nga kakaiba talaga si Pangulong Marcos Jr. Sabi na naman ng mga dilis, hindi totoo yan. Ay ba, mag-research kayo, puntahan nyo yung budget of treasury sa page nila. Ay, kayo naman doon sa Google, marami dyan. Ito, utang ng bansa nabawasan sa buwan ng Agosto. Agay, ayan latest data from Treasury showed that the national deficit at 15.55 trillion as of end of August, calling from the record high 15.69 trillion a month ago. So ibig sabihin nagbayad ang Marcos administration. Magkano ba yan? 139 ano ba yan? 139.79 billion. Bumaba ito guys antindi mga kababayan. Ayun grabe, ang laki. 139 sa buwan ng Agosto na italang pagbaba ng utang ng Pilipinas, 139.79 billion. Wow! Si PBBM na talaga ang malakas guys Kung natatandaan nyo mga kababayan, bago bumama ay nung sa past administration ni dating Pangulong Digong, ang laki po ang iniwan na utang, 13 trillion ba? Correct me if I'm wrong. See? Alam nyo sa iniwan ng utang ni Digong, yung 7 sa loob ng 6 na taon niya, nakapag-utang siya ng 7 trillion mga besyo 7 trillion plus. Yung bago siya pumasok sa Malacanang, I think ang utang ng Pilipinas 5 trillion plus nung iniwan ni Panot, at yung 5 trillion na yan yung utang nung mga nakaraan pang mga administrasyon. Ilang pangulo nagdaan, katumbas doon sa 6 years ni Digong, ay nako, nahigitan niya pa mga kababayan. Ang laki, di ba? Ang utang na iniwan ni Digong.
Well, anyway, so, sabi nga nila, minana ni Pangulong Marcos Jr. Sa kasaysayan ng Pilipinas, nakakarinig ba kayo mga kababayan na ang isang pangulo ng mga nagdaan na pangulo nagbayad ng utang paunti-unti o nababawasan? Hindi, si Pangulong Marcos lang ang mayroong ganyan. Dahil nung bago pumasok ang 2024, nagbayad na naman siyang utang mga beswa. Ang natatandaan ko, no, i-research nyo na lang. Nagbayad po siya ng utang, I think 1.4 trillion. Biro nyo yun mga bes, nakapagbayad siya. Tapos, eto na naman, to 2024. Malapit na mag-December na naman. Nagbayad na naman ang Marcos admin, nabawasan na naman ang utang ng bansang Pilipinas. So, ibig sabihin, nagbabayad si Pangulong Marcos Jr. ayon sa kanyang speech, mga bes, At least, siya, marunong siyang umutang, marunong siya magbayad. O, 'di ba? At least mga kababayan, nababawasan ang utang ng Pilipinas. O, 'di ba? Kaya kakaiba si Pangulong Marcos Jr. Kung i-level nyo guys, yung kanyang pamumuno, kumpara mo sa ibang mga dating pinuno, malayo Ito kasi si Pangulong Marcos Jr. very well experienced. Nagmula sa congressman, vice gobernador, naging senador, naging vice presidente, dinaya lang. Ikumpara mo naman kay Digong, 'di ba? Si Digong ano lang 'yun mayor lang, ang layo talaga ang level nilang dalawa sa pamumuno. Si Pangulong Marcos Jr. ang the best sa diskarte, maparaan. Ay, nako, talaga naman. Si Pangulong Marcos Jr. ang the best. Ikaw ba naman simulat sa pulpa naging Pangulong ang ama niya. Nasubaybayan niya na mula ng maliit. Kaya parang parang pinag-aralan niya na lang niya kung paano ang mamuno bilang isang Pangulo. Kaya very well experienced ito. So, itong good news na ito guys, sabi na naman ng mga dilis hindi totoo yan, fake yan. Di kayo na kayo na po ang hindi fake. Kami ang fake. 'Di ba? Ganun naman talaga sila Lagi nilang sinasabi, ay mga fake yan, yung mga pro-government na content creator, mga fake yan. Ay wow, kayo ang malinis, kami ang fake. Ganun ba 'yon? Nakikita yun si Pangulong Marcos Jr. pero yung puon nyo hindi nyo nakikita. Kayo naman, yung mga issue ng puon nyo, nako, talaga naman alam nyo, walang gamot sa inggit. Ang mas maganda pala na gagawin natin mga kababayan is suportahan na lang po natin ang Marcos administration. Bakit? Ang tagumpay ng Marcos administration, tagumpay ng mamayang Pilipino yan. O, 'di ba? Huwag na kayong magrereklamo, mahal ang bilhin, natural yan. Nasa global crisis tayo, nasa sa inyo yan. Kung hindi kayo madiskarte tulad ni Pangulong Marcos Jr., problema nyo na yun. Maghihirap kayo talaga. Si Pangulong Marcos Jr., bakit nasabi ko madiskarte? O, yung travel niya, di ba? O, yung travel niya sa bawat bansa. Anong ginawa niya? Nagtatrabaho siya. Nag-i-encourage siya mga nag-i-invest ng mga banyaga. Kaya naman, 'di ba, sa pagpapagal niya, ang dami nag-invest dito sa Pilipinas. Itong nakaraan, in-upload natin yung video nga diyan sa Clark, factory ng battery, 'di ba? Yan yung pinunta niya sa isang summit sa Australia. 'Di ba? Ang laki. Bakit? Diskarte niya 'yan. Bakit? Para mabigyan ng trabaho ang mamayang Pilipino. Ganun siya kagaling. Sabi nga natin, pag maraming Pilipino ang may trabaho, less poverty po yan. Pero nasa pinuno na yan kung paano ang kanyang pamamaraan. 'Di ba? Ganun lang yun Pag maraming trabaho ang Pilipino, less poverty. Kasi may trabaho na sila, may papapakain na sila sa pamilya nila. Ngayon, pag tamad ka, puro puna, paninira, problema mo na yun. Sakit mo na yun. 'Di ba? Si Pangulong Marcos Jr., tahimik lang, nagtatrabaho. Focus lang sa kanyang trabaho, pagtulong sa mga magsasaka. Sabi naman ng mga DDS, puro ayuda. Bakit? Anong gagawin nyo sa pera? Pakain nyo sa APIS, sa bangko, sa Central Bank, sa Bangko Sentral.
pakain nyo sa ipis, amagin na lang doon. Oh, tulad ng tinapay sa DepEd, inamag, hindi dinistribute. Oh, ganun na lang ba yun? Natural, 'di ba? Ano ba naman ang silbi ng tax mo kung hindi mo gagastusin sa tamang paggastos? Ilaan mo sa tamang proyekto. Ilaan mo sa mamamayang Pilipino yung tulungan mo sa kanilang mga problema. Tulad na lang magsasaka. O anong ginawa ni Pangulong Marcos Jr.? 600 plus na magsasaka. 600,000 plus. O, may utang 57 billion. Anong ginawa? O, pinirmahan niyang batas na emancipation law. O, binayaran niya. Wala na. Dekada na po yan. Dekada na yung utang na yan. Panahon pa ni Cory Aquino hanggang kay Digong. Walang nakakagawa niyan. Si Pangulong Marcos lamang. O, diba? Sabihin nyo, walang nagawa ang Pangulo. That is a very, very big achievement for the Marcos administration actually. Yung pagbabayad ng utang ng mga magsasaka, tapos police support pa, ginawan pa ng paraan ni Pangulong Marcos Jr. para hindi na sila mangutang sa 5-6. Libre na sila mangutang sa land bank, na isang pirasong requirement lang, order ng Pangulo yan. Di ba ang saya-saya ng mga magsasaka, tudo-tudo sa pasalamat sa Pangulo for the first time in their life. Ngayon nila natanggap, tumatanda na sila. Sino nakagagawa niyan? Marcos Jr. lang ang Pangulo sa kasalukuyan. Yun ang diskarte na tinatawag natin. May malasakit sa mamayang Pilipino. Ang dami pa mga kababayan na siyang nagawa. Hindi po nakikita ng mga DDS yan, mga ibang anti-Marcos, kasi hindi sila marunong mag-research. Naniniwala sila sa mga marites. Kasi mga pro-government content creator nagre-research kasi mga yan kahit inumaga pa yan sa pagre-research lang para lang mayroon silang may upload. I'm including myself actually. Di ba? Ganun lang kasimple. Kaya itong good news na ito, abangan po natin next year, tiyak magbabayad na naman yan si Pangulong Marcos Jr. Marunong umutang, marunong magbayad. Kahit papano nababawasan ang utang ng Pilipinas. Yung utang ni iniwan ni Digong ang laki. Di ba? Lahat po ng mga dumi ng past admin, si Pangulong Marcos ngayon ang naglilinis. Dapat nga magpasalamat na lang tayo. Hintayin nyo na lang ang 2028. Huwag na kayong atak. Si Pangulong Marcos Jr. binuto ng taong bayan. Kaya, wala na tayong magagawa. Siyang binuto at okay naman ang performance niya. Kaya tigil-tigilan nyo yung paninira, pambalahura sa Pangulo. Anong benefits makukuha nyo? Wala. Ang consequence niyan, matatalo ang kandidato nyo pagdating sa eleksyon. Yung pangbabastos nyo kay Pangulong Marcos Jr., pang-alipusta nyo, pang-balahura nyo, ang consequence niyan, konektado yan sa mga sinusuportahan yung kandidato, matatalo. Mark my word. So yun guys, anong kapalagayan nyo dito? Ako, masaya, syempre, kahit papano nakikita natin, ang magandang performance ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. So yun guys, see you again on my next upload video. Bye. And babus! God bless Philippines! I-research nyo para alam nyo din, okay?